Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mula nang mangyari ang pag-atake noong 7 ng Oktubre na pumatay ng nasa mahigit kumulang 1,400 mga sibilyan sa Southern Israel, naging target na ng Israel ang mga lider o kinikilalang mga pinuno ng Hamas. Ang Hamas na itinatag noong 1987 sa panahon ng pinakaunang pag-alsa ng Palestine ay pinamunuan ng Gaza Strip mula pa noong taong 2007 hanggang sa kanilang sorpresang pag-atake ngayong taon. Narito ang ilan sa mga lider ng Hamas na isa-isa ngayong pinupuntirya ng puwersa ng Israel. Una ay si Muhammad Deif, ang itinuturing na public number 1 ng Israel. Ayon sa Tel Aviv, siya umano ang mastermind at nasa likod ng nangyaring sorpresang pag-atake sa Israel noong 7 ng Oktubre. Siya ang kasalukuyang commanding officer ng military wing ng Hamas na Izz el-Din al-Qassam Brigades at pinamumunuan niya ang kanilang kahit anong military operations mula pa noong taong 2002. Napabilang siya sa grupo noong mga dekada 80 pa at naging target ng Israel Internal Security Service sa halos 30 taon na. Isinilang si Deif sa Khan Yunis refugee camp sa Gaza noong taong 1960. Nagsanay siya kasama pa ang isang kilalang leader ng Hamas na si Yahya Ayash na napas lang ng Israel's Internal Security Service Shin Bet noong taong 1996. Sa ilalim ng pamumuno ni Deif, ang Al-Qassam Brigades ay nagsimulang magkaroon ng mga magagandang mga rockets at siya din ang nagpasimula ng mga pag-atake sa Gaza Strip mula sa kanilang mga lihim na tunnel. Inakusahan siya ng Israel na siyang pasimuno ng mga bombing na tumarget sa mga sibilyan ng Israel noong kalagitnaan ng dekada 90 at mula taong 2000 hanggang 2006. Ang kanyang pangalan mula nang siya iisilang ay Muhammad al-Masri, subalit mas nakilala siya sa kanyang alias na el-Deif na ang kahulugan ay ang panauhin. Kilala din siya sa pangalang Muhammad Jab at ang kanyang pinakahuling larawan ay kinunan pa noong taong 1986. Ang kanyang nickname na Ben Mavet ay nangangahulugang son of kung isasalin sa Hebrew ng mga Israel. Marami ng mga pagtatangka na paslangin si Deif gaya na lamang noong mga taong 2003, 2005 at 2006. Subalit hindi pa din kumpirmado ang kanyang pagkamatay hanggang sa mga panahong ito. Ang kanyang asawa at anak ay namatay noong taong 2004 kung saan binomba mismo ang kanilang bahay sa Gaza. Pangalawa ay si Ismail Haniyeh, ang itinuturing na political leader ng Hamas at matagal-tagal na ding nasa most wanted list ng Israel. Una sa lahat, si Ismail Haniyeh ay isang prominente at mayamang tao. Sa ngayon ay namumuhay siya ng may karangyaan at kasaganaan. Lumaki si Ismail sa Shati exile camp sa Gaza Strip na kung saan bata pa lamang siya ay nakikita niya kung paano ang mga Palestinians ay paulit-ulit na nakikipag-away sa Israel upang ipagtanggol at ipaglaban ng kanilang teritoryo. Nakapag-aral siya sa tulong na din ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Nag-aral siya sa Islamic University of Gaza at mas pinagtuunang pansin ang Arabic literature. Nakikisama na din siya sa Hamas habang siya ay nag-aaral sa kolehiyo. Nagsimula siyang maging aktibo sa grupong Hamas noong mga dekada 90 at noong Second Intifada ng Palestine ay mas lumawak pa ang kanyang kaalaman tungkol sa samahan. Matapos ang demokratikong eleksyon ng Palestinian territories, si Ismail ay naging Prime Minister noong taong 2006 ng Palestinian Authority. Taong 2007, tinanggal siya sa kanyang posisyon bilang Prime Minister ni President Mahmoud Abbas dahil sa tensyon noon sa pagitan ng Hamas at ng Fatah. Subalit ipinagsawalang bahala niya ito at ipinagpatuloy pa din niya ang kanyang pagiging Prime Minister sa Gaza Strip. At noong Mayo 6, 2017, siya ang naging Chief of Hamas Political Bureau. Si Ismail at ang Hamas ay parehong naging kaakibat na ng sigalot sa Israel mula pa noon at maraming mga buhay na ang nawala nang dahil sa mga kaguluhan na ito. Noong mga nakaraang linggo lamang ay nagbigay ito ng mensahe upang palakasin ang loob ng kanyang mga tauhan. Ayon sa kanya,
Wala umanong lilipat mula sa Gaza, walang lilipat paalis ng West Bank at walang lilipat mula sa Gaza patungong Ehipto. Saludo umano siya sa paninindigan ng mga kapatid nito sa Ehipto na nagpapatotoo na ito ay bansa talaga nila at kanlungan ng mga Palestinians na nais umiwas sa gulo. Subalit, hindi niya hinihikayat ang sino man na umalis at magtungo sa kahit anong bansa. Ang kanilang pangako na lalaban sila ng sama-sama ay kanilang sabay-sabay na paninindigan at tutuparin. Dahil sa kanyang mga tila, mapag-engganyong pahayag, marami ang tila nabubuhayan at tumatapang. Subalit ayon sa isang video mula sa isang kilalang news channel sa YouTube, ang mensaheng ito umano ni Ismael ay may halong pagkahipokrito. Napag-alaman na 2 taon bago pa man ang pag-ataking ito, naghahanda na palang dalhin ni Ismael ang kanyang pamilya sa Qatar upang doon na manirahan. Kasama na dito ang kanyang asawa at mga anak, mga apo, maging ang pamilya ng kanyang mga private security guard. Sinabi ni Ismael na maglalagay muna siya sa ibang bansa at doon niya patatakbuhin ang grupo. Pangatlo ay si Marwan Isa, ang kinikilalang anino ng Hamas. Si Marwan Isa na 58 taong gulang na ay ang kanang kamay ni Muhammad Deif. Ayon sa Israel media, siya ang key target ng Nili, isang special unit na pinasimulan ng Shin Bet, ang Internal Security Service ng Israel at ng Mossad Intelligence Service na silang maghahanap sa mga nagpasimula sa sorpresang pag-atake noong 7 Oktubre sa Israel. Si Isa ang Deputy Commander-in-Chief ng Hamas Military Branch. Tulad ni Muhammad Deif, ilang beses na ding natakasan ni Isa ang napakaraming mga tangkang pagpatay sa kanya ng puwersa ng Israel tulad na lamang noong taong 2006. Noong panahong iyon ay umattend siya sa isang pagpupulong kasama mismo si Deif. 2 beses na ding pinasabog ang kanyang bahay noong mga taong 2021 at 2014, subalit himala siyang nakaligtas. Pang-apat ay si Yahya Sinwar, ang kinikilalang leader ng Gaza Strip. Nahalal siya bilang pinuno ng Gaza Strip noong taong 2017. Siya ay sinilang noong taong 1962 sa Khan Yunis refugee camp sa southern Gaza. Isa siya sa mga founder ng Al-Qassam Brigades at ng MAJ, isang Hamas security service na nagmamanage ng anumang internal security sa military branch ng Gaza. Matapos siyang maaresto noong taong 1988 na may kinalaman sa terorismo, sinintensyahan siya ng 4 na taong pagkakakulong, subalit noong Oktubre taong 2011, pinakawalan siya kapalit ng pagpapalaya sa nasa 1,000 Palestinian at Israeli Arab na mga bilanggo. Mula taong 2015, isa siya sa US blacklist bilang international ng bansang Estados Unidos. Isa din siya sa mga nagpasimuno sa ginawang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong 7 Oktubre. Sa southern part ng Gaza, nagawang makubkob ng Israel ang bahay ni Sinwar at pinasabog ito. Panglima ay si Saleh al-Aruri, ang kinikilalang pangalawang pinakamakapangyarihang pinuno ng Hamas. Siya ang Deputy Chairman ng Hamas Political Bureau mula pa noong taong 2017. Inakusahan siya ng Israel at ng Estados Unidos na siya umanong naglalabas ng pera na ginagamit sa mga military operations ng Hamas sa West Bank, kung saan dun din pala siya nagmula. Siya ay nasa US list of mula pa noong taong 2015. Sa ilalim ng Rewards for Justice program, handang magbigay ang US State Department ng $5 milyong sa kung sino man na makapagbibigay ng impormasyon o kasalukuyang lokasyon ni Saleh al-Aruri. Si Aruri ay nakulong sa Israel sa pagitan ng mga taong 1995 at 2010, tapos ay diniport siya patungong Syria hanggang sa makarating siya sa Turkey. Sangkot si Aruri sa pagpatay sa 3 Israeli teenagers sa West Bank noong taong 2014. Noong ilang linggo pa lamang matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel, napabalitang nakipagpulong si Aruri sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at sa mga pinuno ng Palestinian Islamic Jihad na si Ziad al-Nakhala. Binomba ng puwersa ng Israel ang bahay ni Aruri noong 30 ng Oktubre, subalit ayon sa mga kapitbahay nito ay wala umanong tao sa loob ng bahay noong pasabugin ito ng IDF. Noong 21 ng Oktubre, inaresto ng puwersa ng Israel ang mga nasa 20 mga tao sa Arura Village malapit sa Ramallah, na kung saan isa dito ay kapatid ni Aruri habang nasa Siyam naman sa mga ito ay kanyang mga pamangkin. Pang-anim ay si Khaled Meshal. Si Meshal ay isa ding Hamas leader, subalit ipinatapon sa ibang bansa at pinalitan siya ni Ismail Haniyeh. Naging leader siya ng organisasyon ng nasa dekada, kaya naman itinuturing siyang isa sa mahalagang tao na bumubuo ng Hamas.
Umalis si Meshal sa West Bank noong taong 1967 upang magtungo sa Kuwait at doon ay sumali siya sa isang Muslim Brotherhood hanggang makarating siya sa Jordan noong taong 1990. Malaki ang kanyang partisipasyon sa pagkakatatag ng Hamas hanggang sa siya mismo ang naging leader nito noong taong 1996. Ayon sa utos ni Benjamin Netanyahu, sinubukan niyang ipapatay si Meshal sa pamamagitan ng paglason sa kanya. Subalit dalawa sa mga espiya ng Israel na gumawa ng paglason ay inaresto ng mga otoridad ng Jordan at bilang kapalit para palayain ng mga ito ay ibibigay ni Netanyahu ang antidote ng lason. Kaya sa huli ay napilitan si Netanyahu at nakaligtas si Meshal sa tiyak na kamatayan. Nag-resign siya bilang chairman ng Political Bureau ng Hamas noong taong 2017, subalit nanatili ang kanyang impluwensya sa organisasyon hanggang sa ngayon. Noong 11 ng Oktubre, 4 na araw matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel, nanawagan si Meshal sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo na tulungan ang mga Palestinian sa paglaban sa Israel. Kung may ilang mga lider ng Hamas ang natakasan ng kanilang kamatayan, mayroon din namang mga lider ng Hamas ang nasawi na mula pa noong magsimula ang kaguluhan noong Oktubre nitong taon lamang. Tulad na lamang ni Zakaria Abu Mahmar ang in-charge sa Bureau's Economic Department ng Hamas at si Jawad Abu Shamala ang head ng National Relations Department ng Hamas. Noong 14 naman ng Oktubre ay napaslang sina Mirad Abu Mirad at Ali Kadi na parehong commander ng Hamas. Noong 17 naman ng Oktubre ay napaslang si Ayman Naufal na miyembro ng Higher Military Council ng Al-Qassam Brigades at in charge sa Central Gaza. Sa parehong araw din ay iniulat na napatay si Osama Mazini, siya ang dating Minister of Education ng Hamas at head ng Hamas Shura Council. Si Jamila Al-Shanti, ang pinakaunang babae na nahalal sa Hamas government ay napaslang din noong 18 ng Oktubre. Noong sumunod na araw naman ay napaslang si Jehad Maysen, ang commander ng Hamas National Security Forces. Noong Oktubre 31 naman ay napatay sina Ibrahim Biari at Nasim Abu Ajina na parehong mga commander ng Hamas. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!